Eto nga ho pala mga mare, yung ulam ko ngayon tanghalian, inihaw na talong na merong bagoong kamatis at sibuyas. Bali si mama nga pala nag-ihaw nito mga mare at bumawas nga lamang ho ako dahil ang ulam nila ngayon ay tortang talong. Ako nga ay naiibig ako sa garning ulam kaya gumawa ako. Dalawa lamang mga mare yung ginawa ko dahil hindi naman ho nakain na rin ang mga bata at ako lamang naman ang kakain at uulam niyan. Sa ganyang klaseng ulam mga mare ay talaga namang mapapadami ka ng kain. Pagkatapos ko naman hong kumain mga mare ayan at nakatuhog na nga din ho ako ng dugo. Medyo maaga-aga ako nakapagbukas ng tindahan ngayon mga mare at alas 4 nga ho ito ng hapon. Tulad ho ng dati, kami na naman ni Kuya Liam ang magkasama din ni mga mare dahil sabi ko nga ho sa inyo ay wala din si paring Bentot. Kaya naman hingal na naman nga ako sa pag-aakyat nitong aming mga paninda. Ayan, may sinag pa nga din dyan ng araw mga mare at medyo mainit pa nga din pala sa pwesto ko kapag alas 4 ng hapon. Bali nagparikit na nga ho ako dyan mga mare ng apoy pero bago ho yun ay tinanggalan ko muna yan ng abo. Para mabilis nga ho ako magparikit dyan mga mare, inagamit ho ako ng mitsa ng kandila. Maganda nga itong gamitin mga mare dahil kapag nga nasindihan mo na ay talaga naman dire-diretso ho yung sinde at hindi namamatay. Nung nakaraan nga ay nakaubos na kami neto pero nung nagbabantay si paring Bentot ay may nabili pala siya ulit. Nga ho ako ng atay dyan mga mare, syempre nagbabalot na nga din ho ako ng suka at sauce. Tapos maya-maya nga lamang din ho, ayan at may bumili na nga din at may buena mano na nga ho ako. Bali nagbalot nga lamang pala ako dyan mga mare ng tig 10 suka at sauce para naman habang nag-iihaw ako ay hindi ho ako maagad. Tapos ayan, maya-maya nga din ay bumili na nga din ho yung pamangkin ko. Nako, ay doble-doble hong init ang nararamdaman ko dyan mga mare. Init ng aking iniihaw at saka init ng sikat ng araw. Tapos ayan, nung bandang alas 5 na ay malilom naman na din mga mare. Kaya lang, medyo madagim mga mare at parang hahong nagbabadya na naman yung ulan. Kaganda-ganda ng panahon kanina at mainit pero sa mga oras na yan, ako po ay medyo madilim na naman. Kanina nga ho mga mare, nagpakuha ko ng tubig kay Kuya Liam tapos nagpabili na nga din ako sa kanya ng yelo. Kasi nga sobrang init at talaga naman nakakauhaw. Para nga ho hindi ako maagad sa suka at sauce mga mare, ang ginagawa ko diyan kapag walang nabili ay nagbabalot na ho ako kaagad. Mas maganda nga rin pala yung medyo maaga ako makapagbukas ng tindahan mga mare kasi bago magdilim ay meron na akong benta kahit papaano. Minsan ho kasi mga mare kahit gustuhin namin na maaga kami makapagbukas ng tindahan para makapagtinda ay tiyempo naman ho na nag-uulan. Kaya naman ho ang ending ay naghihintay muna kaming tumila ang ulan bago makapagtinda. Minsan nga ho ready na at iaakyat na yung aming mga paninda kaso lamang ay biglang bubuhos yung ulan kaya naman ayun hihiga muna kami. Maya nga lamang din mga mare ayan at nakaramdam na nga ho ako din ng ambon. Kaya naman ho inisod-isod ko muna bandarini yung ihawan para naman hindi mabasa at pumasok na nga ho muna ako din sa loob. Pero maya nga lamang din ayan at bumuhos na nga din mga mare yung ulan pero may bumibili pa rin naman. Pinaabot ko na nga din kay Kuya Liam itong plastic cover mga mare at lalagyan ko nga ulit itong aking mga paninda para naman hindi mabasa. Mabuti na nga lamang din ho at saglit na saglit lamang naman umulan at maya nga ay tumila na din. Tapos nung bandang alas 9 na nga rin ho ng gabi mga mare ay heto at nagligpit na nga rin kami ni Kuya Liam. Kako nga ay baka abutan pa kami din na mas malakas na ulan mga mare ay mahirap na. Wala pa nga rin ho pala si paring Bentot sa mga oras na yan at nakauwi nga ho siya ay mag-aalas 12 na ng gabi. Kaya hindi na namin siya nahintay mga mare at nagsara na nga ho kami. Dahil kayang-kaya naman na ho namin ito ni Kuya Liam mga mare.